Alright, so isang magandang hapon sa ating lahat at of course, Happy New Year din sa ating lahat. Araw na naman ng Biyernes, ibig sabihin nandito na naman tayo at makakasama rin natin ang ating mga ABM students na kasalukuyan nagtitake ng Business Mathematics for another session, another episode for this new year of Senior High School Business Mathematics. At ang pag-uusapan natin ngayong araw ay salary and overtime pay and e-spreadsheet. Pero bago tayo magsimula, no, so sana ay okay tayong lahat, lalo na tayo ay nasa 2022, no? So although hindi nagiging maganda ang cases ng COVID-19, pataas siya ng pataas, let us just be positive, no? While we are staying at home, we must just stay at home. No, kung hindi naman natin kailangan lumabas, ay manatili lang tayo sa ating mga tahanan at gumawa ng mga bagay na magiging worthwhile para sa ating mga oras habang tayo ay nananatili sa ating mga tahanan, of course kasama ng ating mga kapamilya. Okay? So ngayon ay January 7, 2022 at tayo ay nasa week 6 na ng quarter 2. So ilang tumbling na lang ay end na ng first semester for this school year at sa February 7 naman, sa second week ng February nito, sa susunod na buwan ay simula naman tayo ng second semester. So kapit lang, no? So malapit na tayo matapos for our first half of school year 2021 to 2022. So let us just be positive at gawin natin yung mga dapat nating gawin para maging successful tayo at the end. Alright, so pag-uusapan natin ngayon muli ay salary and overtime pay in e-spreadsheet. So kung mapapansin niyo, yung salary at overtime pay ay napag-usapan na natin nung nakaraang taon bago tayo mag-end, no? So specifically, these are the last two lessons na pinag-usapan natin before we ended our year. Okay, so wait lang ha. Ayan, so habang ako ay nag-i-intro dito, ay make sure na kung nanonood kayo ay i-comment ang inyong mga pangalan, grade and section at ang school kung saan kayo nang gagaling. Ayan, so far nakikita ko marami nang nanonood ngayon. So mga pamilyar na pangalan nakikita ko nung nakaraang taon din, no? So wala pang first quarter ito. So sina Jomar, sina Christian, sina Jessica, we also have Michelle, we have Juliana, ayan. So nakita ko rin yung pangalan dito ni Angela Canon, tsaka ni Francesca M.R. De La Rosa. So kung kaya ninyong of course, first and foremost ay pusuan ang ating session ngayong araw at kung kaya ninyo ay i-share ito sa inyo pang mga kaklase, especially yung mga nagtitake ng ABM, ng Business Mathematics for ABM. Okay, so bago tayo magsimula, I just would like to congratulate everybody, no? So lahat ng bahagi ng Itulay dahil ngayon ay celebration, no? Celebration ng first anniversary ng Itulay. So ito ay hindi ito talaga nagsimula nung pagka-kick off ng school year last year. Nagsimula ang Itulay ng January 4. Pero since ito ay pasok sa ngayong linggo, so lahat ng mga sessions every day ay syempre kailangan nating i-congratulate lahat na naging bahagi ng Itulay simula noong January 2021. Ngayon nga tayo ay nasa first anniversary na. And of course, no, so nakikita naman natin at sana na-appreciate natin yung value ng Itulay na tunay ngang naitutulay ang edukasyon patungo sa inyong mga tahanan, katulong inyong mga magulang, no. So sana ay magpatuloy pa ito, no. Sana mas lumaki ang pamilya ng Itulay, hindi lang mga tuties, ng mga mentors saka ng mga mentees, hindi lang ng mga program heads, no. So sana ay lumawak din ito sa mga estudyante at sana lahat ng nangangailangan nitong Itulay, ng serbisyo ng Itulay at ng mga teachers na nagsiserve dito ay mas dumami pa. Okay, so yan, no. So again, happy first anniversary sa ating Itulay. So DepEd Itulay Online Tutorial. Alright, so again, ang pag-usapan natin ngayong araw ay salary deductions and overtime pay using e-spreadsheet. Okay, so ang gagamitin nating spreadsheet ngayon ay yung sa MS Excel. But before we proceed with our discussion, let us set the objectives for this session. At the end of this learning episode, we shall be able to do the following. So first is use e-spreadsheet in the computation of salary and overtime pay. And secondly, present graphical representation of the details or particulars of the salary. So last year, so yung usapan natin tungkol nga dito sa salary or sa payroll deductions and overtime pay, meron tayong mga process na sinusunod. Meron tayong mga steps na sinusunod starting from, for example, sa computation ng payroll deductions. For the purpose of our discussion last year, sinet natin na
monthly salary ang kailangan natin, and then we have to remember all the rates, no, or the computational table, yun ang table, yun ang kailangan nating tandaan in the computation of payroll deductions, and then meron pang mga several steps before we could get to the net pay or take-home pay of an employee. Pagdating naman doon sa computation of overtime pay, meron din tayong sinusunod na steps, no? So roughly we have 3 steps, no? We start with computing the daily rate, yung sa regular hourly rate. So doon tayo nagsisimula going to the computation of gross earnings. So medyo mahaba yung proseso, but it is important that you students know how to compute these things manually, no? Pero in real life scenario kasi, especially since we are talking about employee compensation, ito ay ginagawa ng Human Resource Department, hindi naman nila kinocompute ito ng mano-mano. Imagine kung ang empleyado ng isang kumpanya ay mga nasa 1,000. Imagine the hassle na pagdadaanan ng HR sa pagko-compute ng sweldo kung mano-mano nila itong gagawa for each of those 1,000 employees. Kaya meron tayong ginagamit na mga certain softwares na nakakatulong sa kanila, no, at nakakatulong din naman sa atin pagdating sa mga ganitong bagay. And of course, part of your training as ABM students taking up business mathematics ay dapat familiar din kayo, dapat aware din kayo sa kung ano yung mga software na ginagamit or nakakatulong sa field ninyo at kung paano ito gagamitin. But of course, since tayo ay nasa first step pa lang, no, so we're going to discuss the basics, no, of how to compute salary deductions and overtime pay using e-spreadsheet. And that is through MS Excel. Alright, so last year, no, recall tayo ng very, very quick lang. So last year, the concepts that we have discussed before the year ended were the following. So we have commission as compensation, increased balance, payroll deductions, and withholding tax, overtime pay, and gross earnings. So ito yung mga pinag-usapan natin last year. At yung pinaka-last na session natin through Mini-Me feature ay diniscuss natin itong lahat ng itong 4 na ito, no? So sana balikan ninyo yung session na yon para ma-refresh sa inyo kung ano nga ba yung paano ba mag-compute ng commission, paano mag-compute ng increased balance, especially kapag may credit card, paano mag-compute ng payroll deductions and withholding tax, and of course, pagdating din sa overtime pay. All right. So, let's present naman kung sino-sino yung mga Itulay Senior High School Mathematics Program badge earner natin before tayo nag-end last year. So this is cumulative of the 1st up to 5th week ng Itulay Business Mathematics. So for Math Galing, we have the following. So we have Kenneth, Bettina, and Rigeline. Ayan, congratulations. We also have for Math Husay, ayan, Solo Flight si Mikaela Labay, congratulations. And last but not the least, of course, we have Math Lupet students. We have Angela, we have Kanono, Canyon, John Philip, Arizapa, Gail, Shamel, Juliana, Cyril, Marian, Princess, Christiana, Ritoni, Neil, Mariel, Renz, and Jomar. Kapag ito ay nag-upgrade kayo ng inyong badge kapag meron kayong attendance na 3 consecutive. So kapag naputo lang kayo ng isa, mawawala kayo, no? So mawawala kayo from the list, pero kapag bumalik kayo right after that, so babalik pa kayo doon sa kung saan kayo na omit doon sa list. Pero kapag 2 consecutive absences na, drop na kayo sa list. Ayan, so congratulations sa ating mga badge earner for week 1 to 5. So sa next week, of course, i-present din natin yung mga new badge earners. Alright, so discuss na natin. So diretso na tayo sa ating lesson proper. So again, what we're going to talk about is the computation of salary and overtime pay in e-spreadsheet. So again, using MS Excel. So yun yung gagamitin natin ngayong araw. Paano nga ba natin gagamitin yung MS Excel sa pagko-compute ng salary deductions at ng overtime pay? So let's start with refreshing. No? Recall natin yung computation natin ng payroll deductions. So we're going to start with payroll deductions, tas later on ay overtime pay. So ito yung mga bagay na kailangan nating matandaan, specifically dun sa mga rata or rate na dapat nating tandaan sa pagko-compute ng payroll deduction. So we have SSS. Sa SSS, gumagamit tayo ng table. Ayan, so meron tayong table na ginagamit doon. For PhilHealth naman, meron tayong rate na ginagamit which is 3.5%. Sa Pag-ibig naman, yun ay either 1% or 2%, pero kapag ang sweldo ng employee monthly is 5,000 and above, automatic na yung Pag-ibig contribution is 100 pesos. So wala nang question doon. Sa GSIS naman, we just have to multiply the monthly salary by 9%. So ang kailangan nating tandaan sa pagko-compute ng payroll deductions, just for a recall,
is kinocompute natin to based on the monthly compensation, monthly basic pay. Okay, so sa SSS again, meron tayong table. Sa PhilHealth, times 3.5%. Sa Pag-ibig, 1 or 2%. Pero kapag ka 5K pataas, automatic 100 pesos yon. Sa GSIS naman, we just multiply by 9%. Alright, so, recall natin yung mga steps. So, ito yung example na ginamit natin last time. Okay. So, di ba pag nagko-compute tayo ng payroll deductions, again, we start with identifying kung magkano yung monthly salary niya. So, in this case, 45,316. Sa GSIS, we just have to multiply by 9%. So, itong 45,316, if multiplied by 9%, that should be 4,078 pesos 0.44. Sa PhilHealth, this is 679.74 pesos. Pero sir, di ba ang sabi nyo, times 3.5% divided by 2. Kapag ka ito, itong 45,360, minultiply nyo by 3.5% divided by 2, hindi ito yung lalabas. Mas maliit dito. Sir, saan ito nakabase? This is 3% divided by 2. Ngayon, bakit 3% yung ginamit ko? Eh kasi, di ba kung matatandaan nyo, during one of our discussions, sinabi ko na yung increase, di ba, every year kasi ito nag-i-increase by 0.5%, yung PhilHealth tsaka yung SSS ay hindi sila nag-increase for the year 2021. Meaning kung ano man yung rate na ginagamit noong 2020 for SSS and PhilHealth, that is the same until now. Kasi wala pa namang bagong announcement. Ibig sabihin, sa PhilHealth, sa SSS, that is 12%, hindi 13%. So yung table na ginagamit natin is, ang lowest is ang highest is 880. Okay? Sa PhilHealth naman, this is 3% divided by 2. Ulitin ko itong 679.74 is 3% divided by 2 of 45,316 because ito ay naka-based pa doon sa PhilHealth contribution rate nung 2020. Dahil yung supposed increase for 2021 is suspended until further notice. Alright? So again, this is 3% divided by 2. And then for Pag-ibig, this is automatically 100 pesos because ang monthly salary is above 5,000 pesos. So, kapag 5,000 pesos, automatic 100. So, total contribution is this one. So, of course, after natin makuha yung total contribution, we get the taxable income, which is we just have to subtract this amount from the monthly salary, and that should give you 40,457.82. And then, after natin makuha yung taxable income, we go to the table, and then determine from which column pasok yung determine from which compensation range pasok yung taxable income. So in this case, this is in column 3. So yung mga naka-highlight dyan, yun yung gagamitin natin for computing the pre-tax. Yung pre-tax naman is directly available. Kung ano yung naka-underline dyan, that's 2,500. So pre-tax is 2,500. Yung sa computation of tax on the excess naman, we have this formula. So we have taxable income minus lower limit, which is yung naka-blue, times respective rate, which is 25%, and then makukuha natin si tax on the excess, which is 1,781.21. And then pag nakuha naman kay withholding tax, we just have to add the 2. So withholding tax natin is the sum of pre-tax and tax on the excess, which is 4,281.21. Therefore, withholding tax is 4,281.21. Okay? And then for the gross earnings naman, o yung net pay naman, we just have to subtract, no? Kukunin natin yung total deduction. So yung total ng 4, so from the GSIS up to withholding tax, total natin yon. Whatever the sum is, we have to subtract that from the monthly pay. So that will give you 36,176.62. Yan yung take-home pay. Pero yung di ba sinabi ko nga kanina, napakahabang proseso niyan for 1,000 employees. Kung ikaw yung HR, kung ako yung HR, talaga magde-demand ako sa aking employer na bigyan ako ng something that will make my job more manageable because this is impossibly manageable, no? So mahirap gawin niya. Doon papasok yung Excel. Okay? So, ayan, nakikita ba? Okay. So itong Excel na nakikita ninyo, ayan, nakikita ninyo, ito ay, first and foremost, just a disclaimer, ito ay ginawa ko mismo, no? So kung medyo hassle man ito gamitin kumpara sa mga readily available sa internet,
For that, I apologize. Kasi ito naman ay sariling gawa ko. No? So based doon sa understanding ninyo, the way I taught you and the way I understand it, so maganda na ito yung ipakita ko sa inyo. So, unang-una, we have columns, monthly income. So of course, dito natin ilalagay yung kung magkano ang sinusweldo kada buwan. And then itong allowance, ito ay depende kung meron. No? Kasi di ba merong mga non-taxable, meron tayong mga de minimis benefits na pwedeng may tax, pwedeng walang tax. And then for insurance, we have GSIS or SSS. We have HDMF, more commonly known as Pag-ibig. Ito yung Pag-ibig sa HDMF. And then PhilHealth, alam na natin ito. And then ito yung total mandatory contributions. And then after ng total, ibang ginagawa natin, sukuha natin yung taxable. After natin makuha yung taxable, pupunta tayo sa table, hindi ba? Pupunta tayo sa table. Yung table, I think, nakalagay yun dito. Ayan, ito yung supposed table na sinasabi ko. This is based on monthly compensation. Tapos, madadetermine natin yung pre-tax mula doon, yung minimum, tapos yung tax on the excess, yung excess, yung sobra, na minumultiply natin doon sa rate, tapos makukuha na natin yung tax on the excess. Withholding tax naman is pre-tax plus tax on the excess. And then total payroll deductions, which is itong withholding tax, plus itong nasa blue, tapos makukuha natin yung net pay. Now, testing natin kung tama. Ano ba yung nakalagay dito? 45,316. Dilagay natin dito, 45,316. Tapos, anong sabi? Saan siya nagtatrabaho? Government employee. So, ibig sabihin public. So, lalagay natin dito sa type, public. So, dito sa type, it's either public or private. Kapag ka-government, public. Kapag ka-private, kapag ka-private company, lalagay natin ay private. Okay. So, let us compare. No? Isa-isa natin yung compare dito sa nakuha natin. Okay, so this is GSIS. No, this is GSIS. Okay, so lakihan nga natin. So walang allowance, no? So blanco 'yan. So GSIS is 4,078.44. Tama. HDMF is 100 pesos. Ito. Tama. PhilHealth is 679.74. Tama din. And then the total is 4,858.18. Yung nasa slide bago ito. Asa na yan? Ito, 4,858.18. Tapos taxable is 40,457 and so on and so forth. And the gross earnings should be, tingnan natin ay yung take home pay. Ito, sige, dito na tayo. Ayan, so yung total tax, withholding tax is 4,281.21. Ayan siya. And then, total payroll deductions is 9,139.39. And then the net pay is 36,176.62. So tama. Okay, this is the purpose kung bakit tayo gumagamit nito. Now, the question is, sir, paano ito ginagawa? Okay? Kasi, most of the time, okay, most of the time, pagdating nyo kasi sa, for example, kayo ay naipasok, for example, ang course ninyo sa college is HR related, especially kapag ka management or administration, business management or business administration, most probably one of the areas ng company as an employee na pwede nyo pasukan is HR. Okay? At isa sa mga trabaho ng HR ay pagko-compute ng salary ng mga empleyado. Alright? So, pag pumasok kayo doon kasi, most of the time, you have to discover this all by yourself. Kung paano ito ginagawa. Alright? Kaya nga mahalaga na before, kapag ka meron pa kayong time, before you face the real world, before you become an employee, dapat kahit papaano meron na kayong alam tungkol dito. Kapag nagpapasa kayo ng resume, hindi niyo ilalagay doon sa resume niyo that you are proficient, no, sa MS Excel if it is not true, if you don't have any trainings on it. So at your stage, at your age, no, at your level, kailangan nagkakaroon na kayo ng exposure and exploration up as to kung paano ito ginagawa para pagdating nyo sa HR, pagdating nyo sa employment stage ninyo, meron kayong advantage over the other candidates.
Okay, so just to give you an idea, para kasing magic, di ba? Na paano yung ginagawa na pag pinindot lang ito, tapos pinindot ito, may lalabas na sagot. Okay? Hindi ganun yon. So, kung mapapansin nyo, ito ang tinda ninyo, yung formula bar. Ang tawag dito is formula bar. Ayan na, yung hinighlight ko. Ayan. So, ito walang formula ito. Wala ring formula ito. Wala ring formula ito. Sir, paano malalaman kapag may formula? Malalaman yung formula yan kapag may nakita kayong equals dito. Ayan o. Kapag nag-start sa equal, yung nakalagay doon sa formula bar. Ngayon, sir, automatic ba yan? I mean, pag nagbukas ba kayo ng Excel tapos gusto niyo mag-compute ng sweldo, lalabas ba yan agad-agad? The answer is no. Kayo mismo ang gagawa nito. So kung mapapansin niyo, ang haba-haba niyan. All this long just to compute kung ano ito. Ay, nasira na tuloy. Yan. And we have to be careful kung anong gagawin. So anong ginamit dito? Ang ginamit dito is if, ayan kung mapapansin nyo, if, merong lookup, merong multiplication, ayan. Pero we can start with the simplest one, which is yung multiplication. Sir, paano tayo nagko-compute ng multiplication? So, halimbawa, extend natin ito, Ito kasi walang laman ito. So, this is for, wait lang, ibaguhin natin yung i-freeze natin. Okay. Charot. Mali pala tayo ng freeze. Unfreeze. Ayan. Wait lang I-freeze natin. Ayan. Okay. Di na siya gumagalaw. So let's say for example, gusto nyong magawin, kunyari hindi pa natin alam ito, yung mga formulas na nandyan. Kunyari gusto nyong gawin, na pag nilagay niyo yung monthly income, lalabas yung GSIS. So, ang gagawin natin doon, di ba pag GSIS times 9%. So, ibig sabihin nun, kailangan yung formula natin merong times 9%. So, kapag gagawa tayo ng formula sa Excel, we start with equal sign. Ayan ito ang tingnan ninyo. Itong nasa taas. So, equal sign. And then, ano yung i-multiply ninyo? Ito. So, pipindutin nyo yung paglalagay nyo ng i-multiply nyo, which is ito. So, ito yung monthly income. And then, di ba, multiply by 9%. So, ang gagawin nyo dyan, multiply. So, that is shift 8. Okay? Shift 8. Tapos 9%. 0.09. And then, enter. So, ba't wala naman nakalagay? Siyempre, kasi wala pa nakalagay dito. So, let's say, for example, 20,000. Ibig sabihin pala, 1.8. No? Ang pwede nyo pang gawin dyan, kasi instead mag-isa-isa kayo, ayan, hover nyo dun sa may corner, and then drag down nyo lang, lalabas na yan. Tapos kung magkano man yung amount na gusto nyo ilagay, pwede. O, ayan, nakikita nyo, malabas-labas na siya. Masyadong malaki na sa taas. Kita natin pa. Ayan. Automatic siyang lumalabas. Alright? Ngayon naman sa HDMF, ganun din. No? Gusto nyong malaman na gusto nyong gawin na kapag naglagay kayo ng amount dito, lalabas automatic yung sagot. So, HDMF, di ba, yung pag-ibig is either 1% or 2%, or kapag kalagpas na, 5% na. So, kung mapapansin nyo, hindi siya katulad ng GSIS na times 9%. Dito may conditions tayo. Kapag may conditions tayo, pwede tayong gumamit ng if. No? So, equals. So, if. Sa formula naman ng if, by the way, ang i-discuss ko lang ay yung mga basics lang because masyadong kulang yung oras natin kapag diniscuss ko yung complexity nito. So, pag gumamit naman tayo ng if, ang format naman yan is, kung mapapansin niyo, logical test. Kung ano yung magiging basis para siya ay maging true. Tapos kung ano yung magiging value kapag true, tapos ano yung magiging value kapag ka-false. Ulitin ko pag gumamit kayo ng formula na if, yung first entry nyo ay kung ano yung value, okay? Kung ano yung magiging standard, next na entry is kung ano yung magiging result kapag naging true, tapos last na entry is ano yung magiging result kapag ka-false. So in this case, di ba we have either 1%
or 2%. Yung 1% ay para doon sa 1,500 pababa. So gagawin natin, if this one, if yung laman neto is less than 1,500, no? Kung ang laman daw neto ay less than 1,500, anong magiging value niya? Ano magiging value niya? Di ba ang gagamitin natin is 1%? So ibig sabihin nun, ito times 0.01. Ulitin ko yung first entry natin, ito. Yung first entry natin, ang meaning nito ay kung ano yung pamantayan natin for true. Yung second entry ay yung magiging value if true. Yung last entry ay kung ano magiging value if false. So in this case, magiging true ito kapag yung laman ng monthly income is less than 1,500. Kapag less than 1,500 dyan, ang gagamitin nating formula is yung laman nito times 1%. If false, meron pa tayong dalawa. Di ba? Pag 5,000 and above, tsaka 2%. Okay? So, if 2% naman. So, ang gagawin natin dyan, mag-i-if tayo ulit. Pwede naman yun. Okay? So, dito naman ay greater than. If greater than, okay, 1,500. Okay, if greater than 1,000, wait lang. Parang hindi masasama yung ano eh. If less than 1,500. Okay, tama. 1,500. Ang mangyari naman dyan, ito times 2%. Pero, yung last natin is, kapag lagpas na siya ng 5,000. If this is greater than 5,000, ang magiging laman dapat niyan is 100 pesos. Otherwise, wala siyang laman. Yes. Tingnan natin. So maglagay tayo ng value na mas mababa sa 1,500. Let's say 1,400. Oh, tama, 14 pesos. Di ba? Kasi di ba sabi pag 1,500 pababa, times 1%. So that's 14 pesos. Try naman natin ng mas mataas sa 1,500. Let's say 1,600. Pag 1,600, this should be times 2%. O tama, 32 pesos. Okay? Pero meron pa tayo na kapag lagpas ng 5,000, so let's say 6,000, dapat ito ay magiging 100. Hindi siya naging 100. O saan tayo nagkamali? So ito troubleshoot natin yan. Okay? So saan tayo nagkamali? Oh. Greater than 5,000, 100. Okay. Balikan natin itong ginawa ko rito. Ito, mas simple pala ito. Mas simple ito. So, dito tayo mag-base. Ayan. Ito na lang. So, ang sabi naman dito, ayan o, nagsimula pala sa if greater than 5,000. Pwede naman yon. Automatic kasi kapag greater than 5,000, 100 pesos yung laman. Pero, kapag mas mababa sa 5,000, it's either in between 1.5 and 5K, tapos lower than 1.5. So, kapag lower than 1.5, that is 1%. Otherwise, 2%. Ayan na siya. Okay? Ganun yung magiging result. Alright? And then dito naman, for PhilHealth, ito, kay PhilHealth. Kay PhilHealth, di ba, ay 3%. 3%, no? So, dito naman, kapag, ito na lang yung pansinin natin, ito naka-highlight. Ayan, may maximum kasi ito 100 at 10,000 tsaka 60,000, yun yung maximum tsaka minimum dito So mapapansin nyo, if greater than or if less than or equal to 10,000, 150 yung magiging sagot. Kapag ka naman greater than 60,000, automatic 900 yung sagot. So nung 2020 kasi, ang minimum is 150, ang maximum is 900. So kapag 10,000 daw pababa, 150 automatic yung contribution. Kapag 60,000 pataas, automatic 900 yung contribution. Pero any amount in between ay times 15%. Sige, testing natin. Ayun.
Nasira yung formula natin. Ayan. So, kailangan din natin maging careful sa pagpipindot-pindot. So, testing natin. So, 10,000. Kapag 9,000, dapat 115 lalabas. 150. Ba't ko ba tinuturo? Ito, 150. Pero kapag greater than 60,000, dapat 900. Ay, 900. Tapos any amount in between, times natin sa 3% divided by 2. So let's say 40,000. 600 pesos yun. Okay? Tapos, ayan. Para naman dito sa tax, this is much more complicated. Kasi gagamit na tayo ng lookup. Although, in my case, madali na naman gamitin yung lookup kasi gamay ko na siya. Pero kapag nagsisimula pa lang kayo, nakakalito. So, ulitin ko, pag if, ang ginagamit natin is, balikan natin yung if. Pag formula na if ang gagamitin natin, 3 entries yon, 3 entries. First entry is yung magiging standard for true. Second entry is yung magiging value if true. Last entry ay magiging value if false. Kapag lookup naman ang ginamit natin, ito. Ginagamit natin yung lookup kapag meron tayong hahanapin from another table. 'Di ba dito sa taxable, sa pagko-compute natin ng tax, meron tayong ginagamit na table. So gagamit tayo ng lookup. Kung mapapansin niyo, lookup 'yan. So sa lookup naman, ang pattern niyan is, so of course, equals then lookup. Tingin tayo dito. Tawag tayo dyan. Dito tayo sa una. Ayan. Lookup. Sa lookup naman, so equals lookup. Ayan o. Kita nyo lookup. Ang entry naman dyan is, first, kung ano yung value na hahanapin ninyo. Di ba ang value na hinahanap natin is yung taxable income. So yung taxable income yung magiging reference natin. So yun yung nakalagay, yun yung first entry. So in this case, ito siya, yung taxable. Yan yung first entry. Second entry is kung saan hahanapin. Okay? Kung saan hahanapin. So in this case, dito sa table na ito yung table na ito eh. Ito yung pinaka-table natin. Dito natin siya hanapin. Okay? Dito natin hahanapin. Tapos, itong last entry naman ay kung ano yung magiging result. Alright? So mapapansin nyo dito sa column na ito for pre-tax. Enter natin ulit. For pre-tax, ang gagamitin lang natin is ito eh. Ayan. So dito natin hahanapin. Pag nahanap natin mula rito, ito yung magiging result. So, for lookup formula, we have lookup, kung ano yung hahanapin, kung saan hahanapin, that's the second entry. Tapos the last entry is kung ano yung magiging result pag nahanap na. Ulitin ko pag lookup ang gagamitin, first entry, kung ano yung hahanapin, second entry, kung saan hahanapin, last entry, kung ano yung magiging result pag hinanap. So, kailangan, bago nyo gamitin tong lookup, na-set up nyo na yung table. Ayan. Ito yung table. That is for pre-tax. Ganon din naman for minimum, yung lower limit natin. So, for lower limit naman, ito naman yon. Dito pa rin natin hahanapin. Okay? For rate naman, ganon din, lookup pa rin. Dito hahanapin, ito yung magiging result. Simultaneous na yan. Tapos automatic niya nang kukomputin yan. Ito na yung tax on the excess. Ito naman naka-formula siya. Tapos, ayan o. So, withholding tax plus na lang yan. So, taxable, tsaka ito. Ay, no. Yung tax on the excess, tsaka yung pre-tax. Ayan na siya. Automatic na yung sagot. Okay? This is very complicated, no? In your case, kasi lalo pagka hindi kayo exposed or hindi kayo sanay sa MS Excel, lalong-lalo na kapag nagugulat pa kayo na, pwede palang gawin yun. Kapag ganun yung reaction ninyo, tapos pag-agawin ko sa inyo to, magugulat talaga kayo. Okay? Pero kailangan nyo ito talagang i-training sa inyong mga sarili dahil hindi ito pang matalino, no? Hindi lang ito pang matalino, hindi lang ito for data keeping, for yung encoding. Kapag ine-explore nyo itong MS Excel, especially kapag inaaral nyo yung pagko-combine at paggamit ng mga formulas, natitrain din yung inyong critical thinking skills. No? Kasi katulad kanina, di ba, nagkamali tayo nung unang pindot natin. So mapapaisip tayo, ano pa yung pwede natin gawin para maging tama yung nasa isip natin dito sa Excel. So paano magiging parallel yung thinking natin, yung gusto nating mangyari, tapos kung ano yung lalabas dito sa Excel.
Okay? So mahalagang ma-explore nyo rin ito. Okay? So that's for computation of payroll deductions. Now let's proceed naman to the next one. Ano yung next? Ayan, computation of overtime pay. So, sa overtime pay naman, meron tayong sinusunod na 4 na step. So, yung regular hourly rate, and then kunin yung hourly rate, tapos yung overtime pay, regular pay, tapos makukuha natin yung gross earnings. Tapos using this table, kasi kailangan din natin ma-determine kung anong klase ng workday yon. In this case, ayan, for example, ito. Ayan, so 850 pesos. 850 pesos yung kada araw niya. Tapos pumasok siya nung last Monday ng August, and that is regular holiday. Tapos wala raw siyang late, nag-overtime siya ng 1.5 hours. So, paano naman natin siya gagamitin using Excel? So, ganun pa rin. Oh. Tingin tayo dito. Dito naman tayo sa isang column. Okay, so dito naman kung mapapansin ninyo, dito ang ginawa ko kasi, again, gawa ko rin ito, ang ginawa ko kasi dito, nakalagay yung daily rate, tapos automatic nang lalabas yung hourly rate, tapos dito may nakalagay din na office hours. So 'di ba ang meron sa Pilipinas kasi is maximum of 8 hours. So ganun din dito. So nakalagay 10 to 7. Pag binilang niyo yan, that's 9 hours, pero mandatory kasing break time na 12 to 1. Okay, so mandatory yung 12 to 1 na break time. So dito ang sabi 850 daw sa kada araw. So dito nilalagay yon. 850 kada araw. Tapos automatic nang lalabas yung regular hourly rate niya. So that is 106.25. O tama tayo. Ito siya. Tapos ang sabi pa, nag-overtime din siya ng 1.5 hours. So let's say for example, ang pasok niya is 10 to 7. Kung nag-extend siya ng 1.5 hours, ibig sabihin nag-log out siya ng 8:30. Di ba? O, tingnan natin. So, for example, pumasok siya sakto ng 10. Pero ano yan? Ito ay para siyang DTR. So, merong time in, time out, tapos sa PM naman, since may break time, may time in din, saka time out. Especially kapag lumalabas pa ng office yung employee para mag-break time. Tapos, ito, mamaya na yan. So, for example, pumasok siya ng 10, tapos lumabas siya ng 8:30, para lang may extension siya ng 1.5. May overtime siya ng 1.5. Tapos, ano to, sir? Yung 4, yan ay yung klase ng araw. Saan siya nakabase? Dito. Ayan, again, may table tayo. So, gagamit pa rin tayo ng lookup. So, bakit 4, sir? Kasi regular holiday. So, ito naman ay ako yung nag-set nito. So, pwede kayo mag-set nito. So, pwede yung rumble-rumblein yan whatsoever. Bahala kayo. Ayan. Okay, so in this case, kapag ka regular holiday, 4 ang ilalagay nyo. Kapag ka rest day naman, 1, 2, and so on and so forth. So, in this case, 4 ang nilagay ko. So, makukompute yung regular pay. Tama ba? Regular pay daw is 1.7. So, tama tayo. Overtime pay daw is 414.38. And then, total pay is, for that day is 2,114.38. So, tama din. Okay? So, ito yung purpose kung bakit tayo gumagamit ng Excel. O, so, pwede natin baguhin to. Let's say, for example, pumasok siya ng regular day lang. Kung regular day lang yun, 1,049.22. So, gamit yung Excel, sobrang dali na lang. Sobrang dali na lang ng pagko-compute. Hindi ba? Kesa sa pagko-compute niya ng mano-mano. Pero of course, gagamitin niyo lang itong MS Excel and other technology assisting softwares kapag alam niyo na gawin manually. Yan. So, 1. Kapag ka 2 naman, depende sa klase ng araw. So, nagbabago siya. Okay? So, ganun lang. Alright? So, mahirap siya sa una, pero kapag ka nasanay na kayo, masaya na, no? At nagkakaroon kayo ng common sense kung ano yung mga formulas na dapat yung pagsamasamahin para magawa niyo yung gusto nyong mangyari. Okay? So, ayan. So, yung salary and overtime pay using e-spreadsheet. Sayang kasi, mas maganda itong ituro ng face-to-face. Yung tipong ang setup natin is lahat kayo nakaharap sa tagi-isang computer or by pair kayo sa isang computer or desktop. Ginagawa namin to dati ng face-to-face. So, pinapatesting ko sa kanila kung ano mangyayari kapag gumamit sila ng lookup, pag gumamit sila ng if, pag gumamit sila ng concatenate, ng kung ano-ano pang formulas ng Excel. So, na-amaze sila. And then, through practice, natututo na rin silang makapag-combine ng mga formulas para mangyari yung gusto nilang mangyari. So,
sayang, no? So sana kapag may opportunity tayo na makapag-meet face to face, makapagtuturo ako sa inyo ng ganito. Yan. Pero for now, let us just stay at home and i-utilize natin, i-optimize natin yung mga learning opportunities na meron tayo. Okay? Alright, so other examples. Yan, ito na lang gamitin natin. Kasi mas madali itong gamitin, ito na lang. So, a marketing agency offers a competitive basic pay of 1,480 a day. Okay, so 1,480 pesos a day. Ito pala gagamitin natin. So, 1,480 daw. 1,480. Di 1,480. Ayan. Tapos, suppose you work for this company, report for work na late ng 20 minutes, nag-extend ng 90 minutes. So, ang login ay 10. So, na-late siya ng 90 minutes. Ibig sabihin, pumasok siya ng 10, 20, or okay? Tapos, nag-overtime siya ng 90 minutes or 1.5 hours. So, 8:30 yung, ay pala. 10 pa rin pala ito, hindi natin babaguhin yan. Dito pala natin babaguhin. So, na-late siya ng 20 minutes. So, nag-login siya ng 10:20. Tapos, nag-logout siya ng 8:30. Tapos, anong sabi? Ayan, sa regular day lang. So, ibig sabihin, 1. So, ang kikitain mo doon is 1,765.21. Ayan, so madali na lang kapag iting ginamit natin. Diba? O, next. O, ganun din ito. So, ta-type in na lang natin yan. Pero ito kasi ang sabi, 8 a.m. to 5. Di ba, baguhin natin to 8 to 5. O, 8 to 5. Tapos, ano na lang natin yan, ipapasok na lang natin yan. So, ang sabi, 7:56. Tapos, nag-log out siya ng 6:12. Ayan, 6:12. Pero ito kasi, itong August 21, August 26, ay, check pa natin yan kung alin dyan yung holiday. So, pagkakalam ko, itong 30 ay, Heroes Day. Heroes Day yan. So, kung Heroes Day yan, tapos nagkataon pa na rest day niya, babaguhin pa natin ito. Okay? Next. Ito naman. Alan Gala is a sales representative at a private pharmacy. He is given a rice subsidy of 2K. Tapos monthly salary is 24,300. Ito na yung pwede natin gamitin. So more or less naman yung payslip na tinatawag, no? So yung mga binibigay sa mga magulang ninyo na nagtatrabaho, malamang sa malamang ito yung itsura nun. Most probably. So lalagay natin dito kung magkano yung kanyang monthly, so 24,300. Tapos meron siyang 2K na rice subsidy, non-taxable yan. Tapos lalabas na rito yung GSIS niya. Pero private pala siya, no? Private. So baguhin natin ito. Maging SS. Naging SSS na ito. GSIS to kanina, di ba? Balikan natin. SSS na siya. So, ito yung magiging take-home niya. 24,595.0. Nakadetalye na dyan yung SSS, yung PhilHealth, yung HDMF. Tapos, kung magkaning taxable, magkaning withholding tax. So, napakadali na lang talaga kapag ito yung ginamit natin. And then lastly, ito. 43,000 naman ito. 43,681. Tapos meron ding merong 2K na allowance. Tapos may 1,500 din allowance ulit. Dito nilalagay natin yung non-taxable. Paano natin malalaman na non-taxable? Bisitahin natin yung de minimis benefits ng PIR. Nakalista doon kung ano at what amount yung isang benepisyo or allowance or incentive para siya ay hindi patungan ng tax. Okay, so ayan. Ito na yung sagot. Ito yung magiging take-home pay niya. Tapos, we can also represent this using a graph. Pwede natin itong i-chart pala. So, ang gawin natin, kapag gusto natin i-chart, highlight lang natin yung gusto natin gawing chart, tapos punta tayo sa insert. Okay? Madalian na lang ito, mabilisan na lang ito. Punta tayo sa insert,
Tapos, kung ano yung gusto mo, so mamili ka bar chart, line chart, pie chart. Ito, yung component, yung composition ng basic pay mo, which is, ang gagamitin natin is pie chart. Ayan. Nakikita nyo, naka-represented dyan kung ano yung, saan pinakamalaki na punta. So, pwede kayong pumili ng design na gusto nyo. Ayan. Saan nyo gusto ilagay yung legend. Kung gusto nyo makita yung percent, pwede naman. Punta lang kayo dito sa add chart element, data labels, dito kayo sa call out. Makikita nyo dyan yung percent. Pero in this case, obviously, ang pinakamalaki talaga sa kahit anong sweldo naman is net pay. Unless sobrang laki ng payroll deductions nyo dahil meron pa kayong mga loans. For example, ayan. So, pwede nyo pa rin baguhin yan. Ayan. Pwede nyo nakalagay sa gilid yung legend. Okay? Kung gusto nyo baguhin, pwede pa rin. Ayan. Dagdagan ng elements. Okay. So napakaganda, no? So napakagandang learning opportunity or learning experience na pag-explore ng Excel kasi ang dami nyong natututunan. At isa pa nga, pinakamahalaga sa lahat, na-develop yung inyong critical thinking skills. At ang critical thinking skills ay isa sa pinakamahalagang skill na kailangan nyo ma-acquire, especially for the next 20 years or so. Kasi next 20 years or so ay magkakaroon tayo ng artificial intelligence wherein marami sa mga trabaho na ginagawa ng mga tao ngayon will possibly be replaced by computerization and digitization. So, yun nangyari katulad sa mga mailman, 'di ba? Meron tayong Facebook ngayon meron tayong Instagram, meron tayong Messenger that we don't have to physically send letters all around the world. No, we can just communicate with each other just by one click. So, kaya yung mga trabaho ng mga mailmen, tapos yung purpose ng mga post offices ay naging up to the minimum na lang. So kayo, kung gusto nyo maiwasan na maging ganun yung target na employment ninyo, ay i-develop yung critical thinking skills ninyo. Kasi yung mga trabaho na nagre-require o ginagamitan ng critical thinking skills are the least likely to be affected, digitized, computerized by artificial intelligence in the next 20 years. Okay? Ayan. So makakatulong yung pag-explore nyo ng MS Excel sa pagde-develop ng critical thinking skills. Alright? So if you have some questions or suggestions, you could just message me sa aking social media accounts, sa aking Gmail, sa aking Messenger. And of course, don't forget ang ating iba pang sessions ng Senior High School Mathematics. Meron tayong Gen Math kasama si Tutor Ryan. Yun ay bago itong Business Mathematics. We also have Pre-Calculus, kasabay natin ng time slot. This is for STEM students. And after this session, we have Travel Learn with Tutor Jester and Tutor Avhil. That is from 5:20 and onwards. Before we end, so I would just like to leave you with this quote. An investment in knowledge pays the best interest. Yung sasabi ko kanina. Improve, develop your critical thinking skills because in the future, especially in the next 20 years, you will make the most out of it. All right? So that is by Benjamin Franklin. All right, so that has been our session for today for quarter 2, week 6 for business mathematics. So sana marami kayong natutunan. So sana ay tinandaan yung sinabi ko na develop your critical thinking skills through exploring MS Excel kung meron kayong MS Excel or gumawa tayo ng paraan or pwede kayong mag-message sa akin if you want to be helped or to be explained kung paano nga ba ito gamitin. So magkita tayo sa mga susunod pang Biyernes. Sa susunod Biyernes magkita pa tayo for another session of Senior High School Business Mathematics.